Mula ho sa mga update kanina dyan sa isang panig ng Kongreso, alamin natin ang mga latest information dyan dahil tuloy-tuloy ho yung mga aktibidad kaugnay ng preparasyon nitong House Committee na humahawak sa usapin ng supply, ng enerhiya at maraming iba pa. At meron din tayong update mga kabombo hinggil din to sa petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ukol sa usapin ng impeachment. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Opo, Dennis, Bombo Ever, nagsimula o nagtutuloy-tuloy nga ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Ways and Means kaugnay ng supply ng enerhiya at pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa gitna yan na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa pagdinig, kwestiyon ni Representative Antonio Tino kung bakit kabilang ang Pilipinas sa may pinakamalaking pagtaas ng presyo ng krudo. Gayunman, iginiit ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na walang nagaganap na overpricing. Ayon sa kalihim, iba't ibang salik ang isinasaalang-alang ng mga oil companies sa pagtukoy ng presyo, kabilang ang halaga ng krudo sa pandaigdigang merkado, buwis at iba pang gastusin. Aminado rin si Garin na naganap na liberal ang oil industry sa bansa kaya't limitado ang kakayahan ng pamahalaan na direktang i-regulate ang presyo. Dagdag pa niya na nanatiling vulnerable ang Pilipinas sa paggalaw ng presyo ng langis dahil wala itong Oil Stabilization Fund, hindi tulad ng ibang bansa na may subsidiya. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng House Committee on Ways and Means kung saan nagtanong si Representative Antonio Tino. It's okay, ang explanation daw premium. Pero let me just point out na even before the crisis, up to previous 6 months, no, ay mas mataas pa rin consistently. So ang sinasabi natin, may overpricing pa rin compared dun sa movement nung global price o world price. Okay. Ngayon, Mr. Chair, gusto ko lang i-address ni Secretary Garin yung tanong ni Congressman Tino. Do you agree with Congressman Tino na may overpricing? No, Mr. Chair. no. Okay. Yeah, go ahead. Go ahead, okay. Congressman Tino. O, malinaw po yun. Tingin ng DOE, walang overpricing. Kaugnay nito, iginiit naman ni Tino na dapat ilantad sa publiko ang breakdown ng presyo ng langis upang maging transparent, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Anya, hindi dapat ituring na trade secret ang mga impormasyong ito. Sagot naman ni Garin, kailangan pa itong pag-aralan upang matukoy kung alin sa mga datos ang maaaring isa publiko. Nilinaw naman ang kalihim na bagaman kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na porsyento ng pagtaas ng presyo, hindi naman ito ang may pinakamataas na aktwal na presyo ng langis kumpara sa ibang bansa. Samantala, sa ibang balita pa dito sa House of Representatives, iginiit ni Representative Percy Sendanya na ang hakbang ni Vice President Sara Duterte na maghain ng petition for certiorari at prohibition sa Korte Suprema ay nagpapakita umano na iniiwasan itong harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Anya, pagpapakita ito na wala talagang balak ang Vice Presidente na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas, tila pinipigilan umano ng Vice Presidente ang paglabas ng mga ebidensya dahil sa takot sa katotohanan at tinawag pa niya ang naturang hakbang bilang desperado o pagtatangkang maantala o maharang ang proseso. Matatandaang naghain ng petisyon ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema upang humingi ng paglilinaw sa mga isyong constitutional kaugnay ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Percy Sendanya. President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirm, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Na wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, yung ni-raise si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na nung mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala itong sinasabi nating matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan,
ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya ay humarap dito. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.